Ang lungsod na hindi natutulog. Unang beses sumakay ni Marta ng bus papuntang Maynila. Hawak niya ang maliit na bag, puno ng damit, pangarap, at takot. Sa bintana, unti-unting nawala ang tanawin ng dagat at pinalitan ng siksik na kalsada, gusali, at ingay. Ito na yun, bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa lungsod, parang hindi humihinga ang Maynila, busina, sigawan, yabag ng paa. Nahilo si Marta. Sanay siya sa katahimikan, hindi sa kaguluhan. Sa dormitoryo ng foundation, sinalubong siya ng tagapamahalang si Miss Delgado, istrikta, tuwid ang tindig, at malamig ang mga mata. Hindi kayo narito para magbakasyon, malamig na sabi nito. Isang pagkakamali lang, pwede kayong mawalan ng scholarship. Nilunok ni Marta ang kaba. Tumango siya. Sa unang araw ng klase sa universidad, agad niyang naramdaman na iba siya. Karamihan sa mga kaklase niya ay sanay na sa Ingles, may mamahaling gamit, at kumpiyansa ang boses. Habang siya, tahimik, nagmamasid, at pilit nakikisabay. Doon niya nakilala si Celia, isa ring scholar. Matalino, maganda, at halatang sanay sa kompetisyon. Probinsyana ka, no? Sabi ni Celia, may ngiting hindi niya malaman kung totoo o mapanlait. Opo, mahinang sagot ni Marta. Mahihirapan ka rito, dagdag ni Celia. Hindi lahat ng pangarap nababagay sa Maynila. Simula noon, parang may matang laging nakabantay kay Marta. Sa mga group project, madalas siyang hindi isinasama sa desisyon. Sa recitation, tinatawanan ang kanyang punto dahil sa accent niya. Isang beses, may nawalan ng importanteng dokumento sa dorm, at sa kanya agad napunta ang tingin. Baka ikaw ang kumuha, bulong ng isa. Hindi siya umiyak, hindi rin siya sumagot, pero sa gabi, mag-isa sa kama, tahimik siyang lumuha. Isang linggo bago ang midterms, tinawag siya ni Miss Delgado. Marta, seryosong sabi nito, may reklamo laban sa'yo. Sinasabing hindi ka raw nakikipagtulungan at pabaya ka sa academics. Nanlamig ang kanyang katawan. Alam niyang may kamay si Celia rito, mga maling impormasyon, mga salitang palihim na binibitiwan. May ebidensya po ba? Nanginginig niyang tanong. Iniimbestigahan pa, sagot Delgado. Pero tandaan mo, maraming gustong pumalit sa pwesto mo. Paglabas niya ng opisina, halos bumigay ang kanyang tuhod. Ganito ba ang Maynila? Tanong niya sa sarili. Kailangan bang tapakan ang iba para mabuhay? Dumating ang pinakamabigat na araw nang bumagsak siya sa isang major exam, unang beses sa buhay niya. Sa labas ng silid-aralan, nadatnan siya ni Celia. Hindi sapat ang sipag, malamig na sabi nito. Kailangan mo rin ng lakas ng loob na lumaban. Tumingin si Marta sa kanya. Ngayon lang niya nakita ang tunay na anyo ng kalaban, hindi lang si Celia, kundi ang takot sa loob niya na baka tama ang sinasabi nito. Gabi-gabi, halos hindi na siya makatulog. Nagsusulat siya ng notes, inuulit ang leksyon, pero tila laging kulang. Hanggang isang gabi, tumawag ang kanyang ama. Kumusta ka, anak? Doon siya tuluyang bumigay. Tay, parang hindi po ako para rito, hikbi niya.
Tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay marahan nitong sinabi, "Hindi ka umalis dyan para patunayan na kaya mo ang Maynila. Nandyan ka para patunayan na kaya mo ang sarili mo." Kinabukasan, iba na si Marta. Hindi pa rin siya palaban sa salita, pero matatag na ang tindig niya. Mas maaga siyang pumapasok, mas aktibo sa klase, at hindi na siya umatras kapag may nagsasalita laban sa kanya. Sa isang group presentation, siya ang tumayo sa harap, klaro, diretso, at may kumpiyansa. Tahimik ang klase, pati si Celia, napatingin. Ngunit alam ni Marta, hindi pa tapos ang laban. Mas lalong iinit ang kompetisyon. Mas marami pang hahadlang. Habang nakatanaw siya sa ilaw ng lungsod mula sa bintana ng dorm, mahina niyang sinabi, "Hindi ako si Suko. Hindi ngayon. Hindi kailanman." At sa may nilang hindi natutulog, nagsisimula pa lamang ang pinakamabigat na yugto ng pangarap ni Marta. Mag-iwan ng komento kung alin ang nagustuhan mo. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, share at pindutin ang bell para update ka sa ika-5 kabanata ang pangarap ni Marta. Paalam!